Okay, time check, 9:35 a.m. Diba sabi ko nga wala na akong pasok, bakasyon na ako for 1 month, but still papunta-punta pa rin dito. Dahil dito sa work, message yung si Yora, nakikiusap at least twice a week punta ako dito sa kanila. Ngayong linggo na to dahil magdidilig ng halaman. So, ang kinuha kong treno is 8:15 from Villanueva. And then, bumaba ako sa Romulo, Metro Romulo. From Metro Romulo, lilipat ako ng Garibaldi. Lipat-lipat lang naman yun, so okay lang, komodo naman. And then, from Garibaldi, kukuha ako ng M5, yung Viola. Baba ako ng Istria. So, eto na ako sa work. So, kailangan kong tapusin to at least 1 hour. Magdidilig ako kasi babalik ako ng Romulo. Ciao, buongiorno. So, yun yung anong tawag ko? Pagtinayo dito sa trabaho ko. Magdidilig din siya. Hindi na lang dinama yung halaman. Magsususi lang ako. Okay, so kailangan ko tapusin to kasi may puntamento ako sa Minister na alas 12. Kaya sinusumpo ako. Oh my God. Cleaning lang yan, ninenervyos pa ako. Sakay muna tayo ng sensor. Okay. O, diba? Ang didilig ng halaman talagang dinayok pero Milano. Biro mo kalahating araw mawawala sa akin. May puntamento ako ng alas 12. So, pag natapos ko to ng 10:30, diretso na ako Romulo. And then, babiyahe pa ako. Dahil nga, hanapin ko yung dentista. Ay! Bakit nasa labas ang mga halaman? Ilabas. May tao ba dito? Magkuwala. Pero dumating kasi yung amo ng senyora ko. Magpaparty rin na daw sila. So, darating sila sa linggo pa. Kaya kung pwede daw, twice a week ang pumunta ngayon. Okay. Walang tao. Okay. Bibilisan ko na muna to. Okay, bye! Ano po? Okay, so time check ay 10:30. So, dumating ako dito, mga 9:40 nag-start na agad ako magdilig. So, almost 1 hour. And then, didiretso na ako ng Romulo. Hahanapin ko pa kasi yung bagong lipat kasi si Kuya Dentista. So, yun, may appointment ako ng 12. So, imagine, wala pang almost 1 hour ako nagdilig. So, hindi ko alam. Dati kasi, nung nandito kami sa Milano, pag ganitong August talaga, kasi buo talaga yung bakasyon ko pag August eh. Nakikiusap lang yung amo ko, at least twice a week, yun, magdidilig ako pag nasa bakasyon sila. So, pumupunta ako rito. Nung nasa Milano kami noon, pero walang bayad yun. Kasi nga, syempre, parang ang usapan na lang namin, pag ako naman yung nangailangan ng time, need kong mag-absent or malate, especially pag may mga bata kasi. So, minsan hindi may iwasan. Emergency, tatawagin ka ng school. Ayan, so pag may sakit, absent ka. So, ganun ang naging conditions namin ng aking senyora. So, parang give and take lang. Pero syempre, iba naman ngayon ang sitwasyon. Iba na kami ngayon, di ba? So, nung sinabi niya sa akin to bago magbakasyon, sabi niya sa akin, baka daw pwedeng pumunta pa rin ako twice a week, kahit daw bayaran na lang niya ako. Gumanon siya. Sa kanya na nang galing mismo. Kasi syempre, obvious naman, no? Iba na kami. Kaya lang nga, hindi ko alam paano bayaran pag ganon. So, katulad yan, 1 hour akong nagdilig. So, yun lang, syempre, hindi ko alam kung yun lang babayaran sa akin, yung 1 hour na pagdidilig, o kasama na yung transportation ko. Imagine,
Ang kinuha kong treno ay 8:15. Dumating ako dito ng 9:30. And then, katulad niyan, for example, na wala akong apuntamento sa dentista, 10:30 na. So, ang treno na darating ay 10:40. So, hindi ko na maabutan yon. Which means mag-aantay ako ng another 1 hour. 11:40. So, yun yung makakain sa aking oras. Makakarating ako sa house 12:30, nasa bahay na ako. So, imagine, ilang oras yun nawala sa akin. Pero ang pinagdilig ko lang ay 1 oras lang talaga. So, hindi ko alam kung paano ang bayaran pag ganun. Kasama ba yung transportation ko? Yung oras na pinagbiyahe ko? O yung as in pagdidilig lang? Hindi ko alam. Ako naman nahihiya pati ako magsabi pag ganyan. So, bahala na kung magkano ibabayad sa akin. So, yun lang. Kinakalma ko lang sarili ko dahil nga, alam mo na, ninenervous na naman ako. Oh my God. Maatake na naman siya. Kala ko tapos na ako sa ganito. Ayan na naman. Kaya kailangan ko dumaldal. Kanina talaga nararamdaman ko sa treno. Alam niyo yung, wala, bigla talagang papasok sa kahit ayaw kong isipin, hihinga-hinga na naman ako kanina. Nakita niyo yung ano? Ganon siya. Parang habol mo lagi hininga mo. Tapos ngayon nga nagpalamig ako ng tubig. Sa freezer talaga. Well, for sure. Gaya na pa yung habang papalapit. Nararamdaman ko. So, yun. Kinakalma ko lang ng konti sarili ko. Mamaya-maya lalabas na ako. Tapos hahanapin ko pang yung bagong bahay ko. Yan lang. Bye! Okay, so kaka-receive ko lang ng message from Kuya. Tinatanong niya kung pwede daw ba naming isposta o iurong ng from 12 noon to 1 p.m. yung apuntamento ko. So, nag-reply ako, tanong ko sa kanya kung nasa house ba siya. Baka may client lang na kailangan tapusin. So, willing to wait naman ako. Kasi ako nasa Milano na ako. Saka, yung interval naman okay lang dahil hanapin ko pa naman. Alam niyo naman, syung-syung ako sa daan. Kaya kalma lang. Hahanapin ko pa yung lugar. So, siguro naman bago ako makarating doon, medyo malapit-lapit na yung oras na binigay niya sa akin. Mas okay na yung maaga akong dumating. Doon na lang ako mag-aantay kahit sa labas. Kesa yung nagmamadali ako. Kung mas lalo ako na-stress pag ganun. Lalong umaatake yung aking ansia. Ayan, hinga na naman ako. Kaya na, habang papalapit, nakakainis. Kala mo naman major operation ang gagawin. What more kung pa, ganun pa. Okay, so mamaya na uli. At mainit. Mainit maglakad. Bye! So, eto na, nasa Romulo na ako. Good thing na talagang maaga ako. Kasi talagang ang hirap pag di mo alam yung pupuntahan mo. So, nagtingin ako sa map. Yung iba yung tinuturo. Tapos yun, nagtanong na lang ako dito sa driver ng bus. Kung may 91 ba dito. Ayun, dun pala sa kabila. Kasi ang nandito lang, 71 eh. So, sabi niya, bumaba ako dito. And then, sa kabilang part daw. Titignan ko kung saan mo siya nagsabi. Wait. Kabilang parte, so ito yun. Parang iba. Ayan na naman ako, pusa. Pusang gala, ayan na naman ako, syong-syong na naman ako sa daan. So ito, ay, parang wala namang katao-tao dito. Diyos ko. Okay. So ayan, pag syunga-syunga ka sa daan, pinaka-the best talagang kapalan mo na lang mukha mo magtanong. So nagtagtong ako sa bus driver. Layo pala nito. Diyos ko. Kung saan-saan ako iniikot. Aside sa gamit ko yung map,
Nagtatanong pa rin ako syempre sa driver para sure. So, andito na ako, nilalakad ko na lang siya. So, 4 minutes. And then, nakatawag na rin sa akin si Kuya. Sabi ko, wait lang. Okay. So, this is it. Mamaya na ulit. Bye! Okay, so tapos na. Hindi ako nakapag-ayos ng buhok. Dahil parang nangarag ako dun Pinaka-hate ko talaga yung tunog ng yung pag nagki-cleaning ng ipin. Ang sakit, nangihilo ako sa tunog pa lang. Lalo na pag yung talagang inaano na sa ipin mo. Sinakitan ako ng ulo. Pero ang sarap talaga sa pakiramdam pag bagong cleaning. Parang ngayon kumain. Inom lang ako tubig. Parang naririnig ko pa yung tunog ng machine. Sinakatan talaga ako ng ulo. Promise, natatawa nga sa akin si Kuya. Kasi nakikita niya yung reaction ko. Yung kamay ko talaga naninigas. Tapos pag yung medyo nangingilo na talagang pinipigilan ko na siya. Pero sakit. Masakit. Mahina talaga ang pain tolerance ko. Yun talaga yun. So ngayon hanapin ko yung babalik. Saan nga ako lumiko? Doon. So yun lang. At least natapos na rin tong araw na to. Ayoko talaga naman ganyan. Lalo na pag may injection ng kasama. Diyos ko po. Sabi ko nga sa inyo, mamamatay ako sa nervyos, hindi sa sakit. So yun lang for today's video. So maghahanap ako ngayon yung pauwi. So magmamapuli ako, kaya kailangan ko na itong stop. So yun lang, bye!